Good day mga kaputol! So this is a very exciting day for me kasi yung final socket na carbon fiber is magagamit at makukuha ko na. So it's very exciting for me para sa mga katulad ko na amputee na may experience yung ganitong uri ng gawa ng prosthetics. Let's do this! Let's go! Guys, nandito na ako sa mini clinic ng Espo Care dito sa Florida Blanca. Tingnan mo naman yung magamit dito. So ito yung oven nila. Alright, oven. Tsaka ano tawag dito, kuya? Dust extractor. Or dust extractor. Actually, para makita nyo, this is not an ordinary machine. This is made by Autobox, distributed by Autobox. So, ayan. Plus, ito naman yung oven. Okay, kung mapapansin nyo, ayan. It's an Autobox also yung oven. So, ang maganda dito, sa ganda ng oven, sa laki ng oven, pwede na tayo mag-lechon. Diba? So, kidding aside, pero nakakatuwa lang. Kasi kung titingnan mo, para maliit lang si Espo Care, pero grabe ang equipment nito. That's why they can produce a quality prosthetics. Oh, eto na. Eto na yung kinasasabihan ko. Sobrang gaan. Alright, ito na yung carbon fiber socket made by Espo Care. Itong adapter is also an Autobox. Alright, grabe talaga ang Espo Care. When it comes to quality, hindi tinitipid. Alright, ito na yung final socket. So syempre, itetest na sa muna natin, sana perfect nga talaga to. Yes. Alright. Uy, sarap ha. Parang kahapon lang sinukat ha. I feel it. It feels good. Tingnan pa natin mamaya kapag naglakad ka na kung talagang. Ayan. So malalaman natin mamaya pag nilakad ko na if there's a pain or lesser pain. Kaya sobrang kailangan maayos na maayos bago ako umalis dito. Saka maganda, advantage lang dito, kung may mga minor adjustments, merong mga gamit dito to adjust. First time ko kasi magkakaroon ng carbon fiber kasi it's because syempre, alam mo naman carbon fiber is very expensive din talaga when it comes to line of pero sa Espo Care, trust me, hindi ka mapapamahal, mamahalin mo sila. Yan, so ito na. Yan, so yung vacuum naririnig ko, yung vacuum. Yan. So ngayon, tatansyahin ko ngayon kung ano yung sensation niya, kung saan may pain. Kasi dito pala mag-i-start yung adjustment. Okay? Kung saan ba i-rotate, ano ba yung dimension niya. So far sa akin, sakto siya. Yan. Yan. Ganda. Hindi, alam mo yung pakiramdam na parang parte siya ng katawan mo because of the locking system. Kasi fit na fit siya dun sa stock. Kaya appreciated ko to. So may nararamdaman, meron pa konting adjustment pa, pero madali na yun. Ang pinakamahirap i-adjust kapag hindi fit yung socket mo, maluwag o hindi ganun ka-align yung stump mo sa loob. Yan. Ang gaan. Mukhang makapag-tiktok na ako na ito, kuya. Alright. So, yan. Mag-a-adjust ngayon si kuya. And then, pinadala na rin to sa iba't ibang bansa to learn more. Kaya, isa rin po siya sa naging instructor. Nagtuturo din po siya ng prosthetist, pagiging prosthetist sa UE. Before sa UE. So, isa po siyang, sabihin na natin para siyang professor. Instructor siya para sa mga aspiring prosthetists.
muna ako. Natetest ko siya sa medyo rough terrain para ma-feel ko kung ano ba talaga yung yung pakiramdam sensation o kung may kailangan pa bang i-adjust. So far, sobrang komportable ako kasi nagba-vacuum siya. Yung parang pakiramdam ko, part siya ng katawan ko na hindi mo mahuhugot basta-basta. So yun yung fear namin kasi mga amputees na kapag nag-prosthetic, paano kapag nahugot? So napaka-importante, sobrang seal-in. So yun yung technology nung airway na kinabit dito sa aking carbon fiber socket na gawa ni Espocare. So ngayon tara, try natin, ilalakad ko kasi napaka-importante na ito yung blind side natin, yung prosthesis natin. Kasi yung prosthesis ko na sila Kuya Edgar and Kuya Winnie, ayaw nila akong palisin hanggat hindi maganda yung lakad ko. Medyo rough road dito. So para matry natin, makikita natin. Alright, so ina-address kaagad nila lahat na nararamdaman kong concerns. It's very important na sinasabi mo kaagad sa prosthesis mo kung may pain ba, kung may nararamdaman ka ba kakaiba, kung uncomfortable ka ba. It's very important na kailangan diretso mo sinasabi yon sa prosthesis mo para at least komportable pag umalis ka na or ginamit mo na siya without the prosthesis beside you. Alright, so kuya, may adjust pa tayo? Oo, kasi pa-isip natin yung pa-adjust pa loob. Okay, alright, so adjustment moment muna. Alright, so ngayon sa ang dami naming testing, adjustment, sobrang ngayon, meron pang konti talaga mga adjustment pero it will be discovered soon kasi kailangan mo munang matry, maggamit muna para at least malaman mo kung ano pa yung kulang, ano pa yung kailangan mong i-adjust. Kasi kung ngayon natin tatapusin everything, it will take a lot of hours. Is kailangan din may self-adjustment din tayo, papakiramdaman din natin in time. Kasi so far, lakad-lakad lang. That's why kailangan ma-explore o ma-experience natin iba't ibang terrain. Kuya, ano masasabi mo sa mga katulad kong amputee na nagpapagawa din o plano magpagawa ng mga paa? Ang ano ko lang, advice ko lang na during treatment talagang nandyan yung pasensya para may bigay nyo yung tama yung feedback ninyo 100%. Huwag kayong magdalawang isip na sabihin kung ano-ano, huwag kayong mahiya, sasabihin nyo kasi hindi naman namin alam yan eh. So kailangan talagang mahaba pasensya, huwag tayong mahiya, sabihin natin kung ano nararamdaman natin. Professional prosthetist, orthotist, magsasabi naman sa inyo kung ano yung dapat natin gawin parehas. Alright, so eto na. Ito na yung final socket, yung carbon fiber. Okay na. So nilalakad ko na lang. Yan. Sakto parang walang pain, painless. Okay siya. Yan o. O diba? Ow! Kahit hindi mahugot kahit isipa mo. Wow! Walang minimal siguro, lang talaga yung kailangan pa rin ng air. Okay siya. Run. Hindi siya nahuhugot, sobrang secure. Wow! Di talaga kaya sobrang na-appreciate ko. Grabe. After 4 to 5 trials, 2 test sockets, finally it's done. Dagdag pogi points na naman extra na ito mga kaputol. Alright mga kaputol. So ayan, tapos na talaga yung ating prosthetic leg na carbon fiber. Shoutout nga pala sa Espocare, mas lalo especially kay Sir Edgar Belosilio. Sobrang thank you sa service na ginawa ninyo. Napakalaking tulong sa akin at napakalaking bagay. Mas nakakalakad ako ng maayos. Marami akong nagagawa. Kahit sabihin na natin na medyo malaki din yung inabot, sulit kasi nakakapaghanap buhay ako, nakakapagbuhat-buhat ako, naaasikaso ko yung munting hanap buhay namin na pinagkukuhanan namin ng pang-araw-araw na kailangan. At the same time, kahit pa paano nakakapag-exercise na rin, nakakapag-bike na rin, at hindi na masyadong mainitin ang ulo ko. Kasi syempre kapag may pain ka nararamdaman at uncomfortable ka,
madali kang mairita, madali kang mapagod. Maraming salamat sa serbisyo sa paggawa ng aking carbon fiber socket at sa iba pang mga components. Thank you! Especially sa mga adjustment. May maramdaman lang ako ng konti. Lahat yun, sinasabi ko po sa aking prosthetist na si Sir Edgar. Kaya saludo po ako sa inyo sa magandang serbisyong binigay ninyo. May mga nag-PM din sa akin at may mga nag-message din sa atin, mga kaputol. Nagtatanong sila, magkano ba talaga inabot yung pag-upgrade mo ng carbon fiber socket? Siyempre, number 1, uunahin natin is the silicone liner. Hindi tayo makapagsukat ng bagong socket kung silicone natin is luma pa rin yung gagamitin natin. So, bumili tayo ng bagong silicone liner. Di na siya ginagamitan ng shuttle lock. Naka-knee sleeve na tayo. Alright? Tapos, vacuum, tsaka yung gator sleeve para at least yung mas talagang sealed yung hangin at hindi mabilis masira yung ating knee sleeve due to friction sa ating socket. Ilalagay ko na lang din yung mga breakdown dyan sa screen ng mga parts na ginamit natin at magkano inabot yung upgrade natin. Alright, medyo matagal-tagal din tong pinaghandaan. Hindi naman madaling bunuin yung ganitong halaga ng pagpapagawa ng bagong prosthetic leg. Iko-compare mo sa mura na prosthetic leg at sa high quality na prosthetic leg talaga, masasabi ko sulit. Kung hindi ka rin naman komportable sa prosthetic leg na gagamitin mo or medyo limited din yung activities na magagawa mo, para sa akin baliwala yung nakamura tayo ng prosthetic leg. Na-experience ko halos lahat ng uri ng prosthetic leg mula sa pinakamura na fiberglass. Bakit ba tayo nag-upgrade? Kasi only because I want to be more comfortable sa paglalakad, kasi I want to be more productive. Kasi kung productive tayo, makakapaghanap buhay tayo at makakapag-provide din tayo sa ating mga family members kung tayo yung inaasahan din pang araw-araw na pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay. So kung may mga katanungan po kayo, nandiyan sa description below yung Facebook page ng Espo Care, so they can assist you. Sobrang napaka-accommodating nila. Then syempre magkakaiba rin yung mga presyo talaga ng mga prosthetic legs. It depends kung ano yung mobility level mo. So yung pinakamataas is mobility 4, talagang high activity or extreme activities. You can do everything, even sports. So magkakaiba tayo ng mga gusto, and then marami din mga factors na kino-consider bakit magkakaiba yung mga presyo ng prosthetic leg. Depende yan kung ano yung condition ng patient or ng client, para at least may idea kayo at ano yung preference niya, kung anong mobility ba yung gusto niya. Kasi lahat ng tao magkakaiba tayo ng reason bakit tayo na-amputate, at magkakaiba din tayo ng mga needs at activity levels. Alright? So kaya minsan kapag nag-inquire tayo, ako na-experience ko to, mag-inquire sa iba't ibang mga prosthetic leg makers dito sa Pilipinas, even abroad, they cannot give me the exact computation talaga. Kasi number 1, personally kailangan ma-evaluate ng professional prosthetist yung stamp mo at yung condition ng iyong pangangatawan bago kanila mabigyan ng quotation magkano ba yung aabutin ng iyong prosthetic leg. I just want to take this couple of seconds then just to honor my mom, kasi nung ginagawa itong video na to, ginagawa itong prosthetic leg na to, ito yung mga panahon na pabalik-balik kami sa ospital at ako yung isa niya sa kasama lagi na nagbabantay talaga sa kanya. Sobrang na-appreciate ko yung mother ko, lalo pa nung nabubuhay siya, kahit na nahihirapan siya, kahit na hirap na siyang huminga, iniisip pa rin niya yung condition ko, iniisip pa rin niya yung paa ko, kasi medyo di madali yung takbo ka doon, takbo ka dyan para bumili ng gamot, mag-ayos ng pagkain, linisin siya. So naiintindihan niya yung pain, although yun nga, maraming beses kasi na nare-risked yung test fitting namin ni Sir Edgar na matuloy. It's because yun nga, by schedule lang din kasi kami ng
kuya ko na magpalitan, na magbantay sa ospital. Pero mama ko lagi niyang ini-insist, kahit siya mismo hirap na siya sa kama ng karamdaman, lagi niya sinasabi, anak, ayusin mo na yung paa. Sige na, okay lang ako. Na kahit alam ko na hindi siya okay. So, sobrang na-appreciate ko talaga ang aking mother. Talagang walang ina na hindi niya iisipin yung kapakanan ng kanyang anak na kahit siya mismo nahihirapan. So yun, maraming salamat ma. Alam ko kung nasaan ka man ngayon. I know you're guiding us. Thank you ma. I love you. Maraming salamat po sa pagsubaybay po ninyo sa mga videos na to, especially dito sa Usapang Putol na paano gumawa ng prosthetic leg. Right? So yun po, marami pa po tayong mga upcoming videos na ilalabas, mga content regarding po sa mga tips. Kaya yung playlist na to, it is called Amputips. Alright? Ito yung mga tips how to take care based on my personal experience, paano mo alagaan ang iyong stump. Ano ba yung mga kailangan? Ano ba yung mga pwede mong malaman? Ano ba yung mga uri ng mga mobility? Bakit pa merong mura at merong mahal na prosthetic leg? So that's why, yan po yung mga susunod nating mga content. So I hope po marami po kayo napulot or kahit paano po na-inspire po namin kayo sa mga existing videos na po na nai-upload ko po. So yun, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. At kung hindi ka pa po subscriber sa aking channel, please subscribe na rin po. Malaking bagay po at nakaka-inspire po sa akin. Naggumawa pa ng maraming content, lalo na po kapag dumadami po ang subscriber. Nasalo po akong ginaganahan. And this is a Strong Leg. Always stay safe, stay strong. God bless you all. Alright!